Sinagot ni Representative Paulo Ortega ang naging pahayag ng Office of the Vice President hinggil sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hamon ni Ortega, maglalabas ng cost-benefit analysis ang tanggapan kung talagang kinakailangan ng malaking pera para lang siya ay litisin. Ang detalye niyan ihatid sa atin ni Zai Chua live mula sa Batasang Pambansa. Zai. Magpakita ng cost-benefit analysis. Ito ang buwelta ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega V sa isang pahayag na makakatipid umano ang bansa kung ititigil ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Hinamon ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega V ang tampo ni Vice President Sara Duterte na magpakita ng cost-benefit analysis. Kasunod na naging pahayag ni Office of the Vice President Spokesperson Ruth Castelo na napakaswerte umano ng bansa kung ipag-uutos ng Korte Suprema na itigil at huwag nang dinggin ang kaso ng bise dahil milyon-milyon umano ang matitipid ng bansa para sa isang paglilitis na teknikal na may depekto sa umpisa pa lamang. Tanong ng mababatas, aabot ba ng 612.5 milyong piso ang halaga ng paglilitis sa Senado, kagaya ng confidential at intelligence funds na ginastos umano ng opisina ng pangalawang Pangulo. I guess you better reconsider her statements po. Pero siyempre, normal naman na sasabihin niya yun. Again, millions and millions. How many millions kaya? Saan sa makakatipid na banda? So, pag nasagot siguro yung mga tanong na ganun, baka makonvince ako dun sa argument niya. Samantala, wala namang nakikitang problema si Representative Ortega sakaling sa August 4 o isang linggo pagkatapos ng ika-4 na sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. simula ng paglilitis sa kaso ng bise. Ang reaksyon ni Ortega ay kasunod ng pahayag ni Senator Joel Villanueva na kakailanganin umano ng sapat na oras ng Senate Impeachment Court para makapaghanda at maging ng Kamara para ayusin ang pamunuan nito, mga committee chairmanship at iba pa. Paliwanag ni Ortega, bagamat nahihinip na ang prosekusyon at ang publiko sa patuloy na pagkakantala ng paglilitis ay sumusunod lamang ang Kamara sa timeline na ibibigay ng Senado. May mga ganun naman na mangyayari eh. So may mga unpredictable tayong scenarios na ano. Pero sabi ko nga, and if they maintain the calendar and their schedule, okay naman with the House of Representatives yun. Iginagalang naman ang mababatas ang preposterous remark ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pagkakaugnay ng pangalan nito sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Dagdag ni Representative Ortega, mas mainam umano na hintayin na lamang na lumabas ang mga ebidensya at matapos ang investigasyon ng kaso kaysa makinig sa opinyon ng kahit sino. Yung sa comment niya, sabi ko nga, opinion niya yun. So kung sa tingin ng iba, preposterous, baka pag nakalap po ang mga ebidensya at may mga lumabas na yung mga resulta ng iba't ibang, pati yung mga parallel investigation na doon na lang tayo magbabase. Mahirap naman po na ang basis mo is salita lang sa ka-opinion. Yes, Princess, suportado naman ni Representative Ortega na magkaroon ng Quadcom 2.0 sa Kamara. Excited din siyang muling i-revive ang komite na siyang naging bahagi na evolution ng kanyang grupong Young Guns at tagumpay ng buong 19th Congress. Mula dito sa Kamara, balik muna sa'yo. Maraming salamat, Zai Chua.